Tumagasang malakas na agos sa Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon. Ayon sa video uploader na si Allen Season, pupuntahan lang sana niya ang kanilang cottage sa lugar pero bubong na lang ang natira rito. Mula raw ang agos na yan sa bagong gawang Upper Wawa Dam. Diretso naman ang malaking volume ng tubig na yan sa Marikina. Dahil sa pinsala, isinailalim sa state of calamity ang Rodriguez, Rizal na dating Montalban. Bakas sa basurang naiwan ang tindi ng bahang dinanas ng maraming lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Pero sa ibang lugar, problema pa rin ang hindi humuhupang baha. Narito ang aking report. Mataas na ang baha sa kalsada pero nangahas pa ring sumuong ang bus na ito sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City kahapon. Dinig ang takot sa boses ng mga pasahero habang pinapasok ng tubig ang bus. Dito ka dumaan. Ha? May usok na. Balik ko na, kuya. Puminto sa gitna ng baha ang bus kalaunan. Ayon sa isang pasahero, may ilang nakalabas sa bintana ng bus at lumangoy paalis. Ang mga pasaherong naiwan sa loob, sinaklolohan ng mga residente matapos ang lagpas kalahating oras. Sa tala ng PNP, 21 ang nasawi sa Luzon sa pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Sa tala naman ng NDRRMC, as of 8 a.m. kanina, 14 ang kumpirmadong nasawi sa buong bansa dahil sa bagyong Butchoy, bagyong Karina at habagat. 2 ang sugatan at 2 ang nawawala. Karamihan sa kanila nalunod, na kuryente o kaya'y natabunan ng landslide o nalaglagan ng puno. Sa Cainta, Rizal, 15 ang nirescue matapos matrap sa bumigay na pader. Saan tayo? Dito tayo. Ayan, dito tayo. Yung walang basura. Creek na ba yan? Creek na po yan. Ayan, no? Hindi. Doon pa sa kabila. Doon ba yung creek? Isolated yung lugar. Tapos nawala ng kuryente. Lagpas tao yung tubig. Sumama naman lahat at dinala namin dito sa evacuation center. Lubog pa rin ang maraming bahay sa kahabaan ng Imelda Avenue. Kahit baha nilosong namin para makabili ng bigas eh. Sa Maynila, pahirapan ang pag-alis ng tubig mula sa Lagos Nilad. Sa totoo lang po, ang Lagos Nilad po kasi ay below water level siya talaga. Sa lakas po ng ulan kahapon, siguro sama-sama na kasi high tide din po kahapon eh. Ang 10 feet na steel matting fence na ito sa Quezon City namumutik-tik sa mga plastik. Tila namunga naman ng mga basura ang matataas na punong ito. Natuhog naman ng bakod ang likod ng sasakyang ito. Ayon sa Meralco, mahigit 210,000 customers pa ang walang kuryente sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Nag-iikot na ang Meralco para matiyak na ligtas ng ibalik ang supply ng kuryente. Kung nag-subside na, safe na ibabalik po namin agad yan, rest assured. Sa NAIA, kanya-kanyang latag ng karton ang mga stranded na pasahero para may maupuan at mahigaan. Kahit wala ng bagyo, may higit 100 flights pa rin ang kinansela ngayong araw. Hintay na lang po namin yung para bukas. Nakulangan si Pangulong Marcos sa mga natatanggap na report kaugnay ng bagyo at habagat. Para makita mismo ang sitwasyon, nag-ikot siya sa ilang binahang lugar. May report si Ian Cruz. Sa Barangay Tanzana, Votas, lubog pa rin sa hanggang dibdib na baha ang maraming bahay, kaya may ilang kinakapos na ng supplies. Pagkain, syempre wala kaming mabilihan ng bigas eh. Sarado na yung mga tindahan. Wala pa rin kuryente. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa kamag-anak namin. Ang mga hindi naman makapangisda, namamasada na lang muna ng bangka. Hindi ka pwede sa dagat, sir. Yung lalaki ng alon eh. Kaya dito kami ngayon sa mga baha. Isa namang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang at wala ng buhay sa ilog sa Malabon. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng briefing. Nakulangan daw kasi siya sa mga impormasyong na ibibigay sa kanya. Para gumalaw yung lahat ng ating mga agency, we need to know where to go. That's really what I need to hear from you. Hindi rin siya nasisihan sa briefing ng Office of Civil Defense. This is only NCR. I need a nationwide report. Yes, sir. Yes, sir.
We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. It's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where? 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Kasunod nito, nag-ikot ang Pangulo sa Valenzuela. Matapos niya makausap si Mayor Wes Gatchalian, muling nabanggit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Nagtungo rin ng Pangulo sa Obando, Malabon at Navotas, kung saan matatagpuan ang sinasabing dahilan ng matinding pagbaha, ang Navotas Navigational Gate na nasira kamakailan. Bubuo na raw ng release package ang national government para sa mga lokal na pamahalaan. Samantala sa Bulacan, nakuna ng video ang unti-unting pagpasok ng baha sa May Kawayan Doctors Hospital and Medical Center kahapon. Sa loob ng 2 oras hanggang bewang na ang tubig. Inilikas sa mga pasyente at mga gamit. Ngayong araw, humupa na ang tubig. Generator pa rin ang gamit. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung nalubog sa baha ang inyong appliances, huwag munang gamitin ang mga ito. Ang tip talk na mga dapat munang gawin sa report ni Von Aquino. Pinasok ng hanggang dibdib na baha ang bahay ng pamilya Pondok sa barangay Tumana, Marikina kahapon. Nalubog ang kanilang refrigerator, washing machine at gasol. Nilinis na muna nila ito at pinapatuyo habang wala pang kuryente. Hindi muna namin sinasakas kasi naranasan na po namin nung undoy na kumislap, nag-apoy na po talaga siya, yung kuryente. Pati mga negosyo sa Marikina, hindi rin nakaligtas sa baha. Ang mga printer at TV ng photo and video business office na ito, binaha at hindi na magamit. I asked an electrician to check it first. So bawal kayong mag-on ng any appliance na halos, lalo na yung mga plugs, yung mga sockets, bawal. Payo ng Meralco, bago gamitin, tiyakin muna na tuyo at nasuri na ng mga licensed electrician itong mga circuit breaker, yung mga electrical outlets at internal wirings ng binahang bahay para makaiwas sa aksidente. Yung tubig at saka yung kuryente, that is a very deadly combination. Gumamit ng guantes na gawa sa goma at sapatos, na goma din ang suelas o bota para nang sa ganon kung magwe-wade ka dun sa tinatawag na tubig baha ay hindi ka malalagay sa peligro. Iwasan din daw ang paglapit sa live wire. Payo naman ng Office of Civil Defense, pagbalik sa bahay, mag-ingat sa mga posibleng pagsabog ng gas at mapanganib na mga hayop tulad ng ahas. Gumamit ang flashlight at iwasan ang paggamit ng sulo o anumang sinisindihang mga bagay. Payo naman ng World Health Organization, tiyaking ligtas ang inuming tubig at pagkain. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos gumamit ng palikuran para makaiwas sa sakit. At linisin ang naipong tubig para iwasang mapangitlogan ito ng mga lamok. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ang patay sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan, kasunod ng malakas na bagyo at hanging habagat. Madaling araw nang unti-unting lumubog ang MT Terra Nova na may sakay na 17 crew dahil sa malalaking alon sa bahagi ng Nasugbu, Batangas. Bukod sa isang namatay, may 4 din na nasugatan. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, may na-monitor ng oil spill 5.6 nautical miles sa silangang bahagi ng Lamao Point. May kargang 1.4 million liters na industrial fuel oil ang tanker. Nakikipagtulungan na raw ang PCG sa mga oil spill response organizations para mapigilan ang pagkalat ng langis. Ayon sa may-ari ng barko na Portavaga Ship Management, nakaschedule itong umalis nitong Lunes pero pinigilan sila ng PCG at Martes na ng gabi pinalayag. Wala pang pahayag ang PCG sa sinabi ng may-ari ng barko. Isang buhayang namataan sa Boracay. Ayon sa DNR, nais patang tumatawid malapit sa Sinagpa Beach ang saltwater crocodile. Tingin nila, posibleng naligaw ito kasunod ng mga pagbaha. Nahuli ang buhaya kalaunan at nakatakdang i-turn over sa shelter area ng DNR. Hindi lang mga tao at ari-arian ang sinagip sa gitna ng malawakang pagbaha kahapon.
May ilang buwis buhay na sumuong sa baha para mailigtas ang ilang natrap na hayop. May report si Mark Salazar. Sa gitna ng magdamagang buhos ng ulan at mabilis na pagtaas ng baha, kabi-kabilang rescue operations ang ikinasa, pero di lahat ng tawag ng saklolo napapakinggan. Gaya ng asong ito na natrap sa gate ng isang bahay sa gitna ng abot dibdib na baha sa Barangka Marikina. Pero delikado man, buwis buhay ang nilusong ng isang lalaki para sagipin ang kaawa-awang aso. Tila may pumulupot pang tali sa aso na agad naman tinanggal ng Good Samaritan. Ayon sa uploader at sa nag-rescue, inanod daw ang aso mula sa kabilang barangay hanggang sa natrap sa gate ng halos 1 oras. Ligtas namang dinala sa evacuation center ang aso. Yung bahay inanod na. Halos anuri naman ang mataas na baha ang nawasak na bahay na ito sa Valenzuela. Alam, may pusa. Wala bang tao dyan? Sa gitna niyan, isang pusa ang makikitang natrap sa gilid ng bahay. Naanod na la, yung pusa kawawa. Makapigil hininga nitong tinalon ng yero ng bahay para makaligtas. Nasa isang punto ay muntik pang madulas at mahulog sa rumaragasang baha. Ayon sa uploader, nailigtas naman daw ang pusa at humupa na rin ang baha sa kanilang lugar. Sa kasagsagan naman ng baha sa Rosario, Pasig, pinatunayan ng ilan ang kampanyang No Pets Left Behind. Para mailigtas, isinakay na ng pet owners na ito ang ilang aso habang sinusuong ang abot baywang na tubig. Pinarangalan naman ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang pagsagip sa mga aso sa gitna ng hagupit ng habagat at bagyong Karina. Sa oras ng sakuna, paalala ng PETA, magpaskil ng mensahe sa mga pintuan sakaling mag-evacuate para maalerto ang mga rescue team na may mga alagang hayop din na kailangang iligtas. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narito naman ang ilang tips para maiwasang maiwan ang mga alaga tuwing may kalamidad. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, dapat maghanda ng evacuation plan. Kasama riyan ang pagkakaroon ng emergency go kit na may pagkain, tubig, first aid, medical records at listahan ng mga shelter kung saan pwedeng dalhin ang mga alaga. Kung wala o kulang ang kulungan, ilagay ang mga alaga sa laundry basket o palanggana. At kung hindi talaga may iwasang iwan sila, pakawalan sila o tanggalin sila sa pagkakatali.